Mga ka-Friendly Talk TV, tara pag-usapan natin paano napunta ang pamilya Diskaya sa negosyo ng mga ilegal na kontrata sa gobyerno. Pero bago po yan, paki-like, share, subscribe ng ating YouTube channel ang Friendly Talk TV nang sa ganon tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ang buhay sa London at paglipat sa Pilipinas ng Diskaya. Mula sa isang simpleng pamilya sa London, ipinanganak si Sara Cruz Diskaya noong 1976. Ang kanyang mga magulang ay OFW. Ang amay isang waiter at ang inay isang chambermaid sa isang hotel. Hindi marangya ang pamumuhay nila, pero nakilala si Sara sa kanyang pagiging masipag. Pagbalik nila sa Pilipinas, nag-aral siya ng Business Administration. Sa mga unang taon niya, wala siyang direktang koneksyon sa malalaking negosyo o politika. Nagsimula lang siya bilang receptionist, guro sa Ingles, at staff sa dental clinic. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagsimula nang makilala niya ang mundo ng construction and government contract. Doon dahan-dahan binuo ng Diskaya family ang kanilang imperyo. Pagpasok sa negosyo at construction. Noong 2012, sinimulan ni Sara at ng kanyang pamilya ang paglaho sa bidding sa pamamagitan ng PhilJeps, ang opisyal na procurement system ng gobyerno. Naging stepping stone nila ito para makakuha ng maliliit na proyekto mula sa alsada, drainage, at mga simpleng repair ng DPWH. Pero pagsapit ng 2016, dito biglang lumubo ang kanilang mga nakukuhang proyekto, lalo na sa ilalim ng flood control project o program ng DPWH. Dito na nagsimulang umalingaw-ngaw ang tanong, paano mula sa pagiging baguhan ay naging isa silang sa pinakamalalaking kontraktor sa loob ng ilang taon lamang? Ang diskarte ng pamilya, ang pagbuo ng maraming kumpanya. Isa sa mga taktika ng Diskaya family ay ang pagtatatag ng 9 na magkakaibang kumpanya, kabilang na ang Alpha and Omega, St. Gerald, St. Timothy, Elite General Contractor, Great Pacific Builders, at iba pa. Sa mata ng batas, hiwa-hiwalay ang mga kumpanyang ito, pero sa realidad, iisa lang ang nagmamay-ari. Ito ay ang pamilya Diskaya. Kaya sila rin ang nakakakuha ng kontrata ng gobyerno. Ang mas controversial dito, nagbibid sila laban sa sarili nilang kumpanya. Halimbawa, kung may flood control project na bilyon ng halaga, 2 o 3 sa kanilang kumpanya ang sasali. Ibig sabihin, kahit sino ang manalo, Diskaya pa rin ang may hawak ng kontrata. Matatandaan natin na sa ating batas, ipinagbabawal ang paglahok sa anumang kontrata o bidding kapag ang kumpanya ay merong kamag-anak na opisyal sa gobyerno. Ito ang tinatawag ng ilang eksperto na bid rigging, isang uri ng illegal na diskarte sa gobyerno at procurement. Pagbukas ng padrino system. Sa Pilipinas, hindi sapat ang galing lang sa bidding. Kailangan din ng padrino o political backer. Ayon sa ilang ulat, konektado umano si Sara sa mga Eusebio clan sa Pasig, dating mga mayor at kongresista. Itinanggi niya ito, pero marami ang naniniwala na ang first cousin link kay dating Mayor Robert at Representative Richard Eusebio ang nagbukas ng pintuan sa kanya
sa lokal na politika. Noong 2016 naman, lumabas ang pangalan ng pamilya Diskaya sa Davao Region, kung saan umano may pakikipagtrabaho sila sa pamilya ni Senator Bongo, partikular sa kanyang ama, si Alfredo Go, ang nagmamay-ari ng Alfredo Construction Firm. At ang Diskaya ay negosyo pagdating sa construction sa Davao. Ang mga kombinasyon ng maraming kumpanya ay matibay na padrino ay nagbigay daan para makuha nila ang sunod-sunod na kontrata sa Davao na nagkakalaga ng 800 million, kung saan ito ay naging maanomalya dahil sa mga ghost project na tinatawag. Mabilis na pagyaman at mga illegalidad. Mula noong 2016 hanggang 2025, ayon sa mga ulat ng PCIJ at Inquirer, nakakuha ang pamilya Diskaya ng halos 31 to 32 bilyong halaga ng kontrata sa gobyerno. Karamihan ay sa flood control project. Dito na sumulpot ang mga isyong blacklisted pero nakabalik. Isang kumpanya nila, gaya ng St. Gerald, ay na-blacklist dahil sa delay ng proyekto, pero makalipas lang ang ilang taon, pinayagang muli ng DPWH na mag-bid. Ayon ito kay Senator Tito Soto, malinaw itong argabyado ang taong bayan dahil ang taong bayan ang mga nagbabayad ng tax. Pangalawa, ang tinatawag na overpricing at substandard project. May mga reklamo ang mga ilang proyekto na overpriced at hindi rin tumatagal, kaya't bumalik ang problema sa baha. Ang pangatlo, ang bid rigging. Ang paglalaban-laban ng sarili nilang kumpanya ay isa sa pinakamalaking issue, bagamat legal kung titingnan. Sa teknikal na punto ng batas, malinaw ito'y panlilinlang sa sistema dahil ang mga kumpanyang sumali sa bidding ay isa lang ang may-ari. Ito ay ang Diskaya. At ang pang-apat at ang panghuli, ang conflict of interest. Dahil hawak nila ang maraming kumpanya sa iisang sektor. Halos sila lang ang kumukontrol sa malaking bahagi ng flood control budget. Marangyang pamumuhay ng Diskaya. Habang patuloy na dumarami ang kontrata, biglang lumantad ang kanilang marangyang pamumuhay. Isang viral vlog noong 2024 ang nagpakita ng garahe nila na may 40 luxury cars. Merong Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLarens, na tinatayang nasa halaga ng 405 million pesos. Bukod dito, meron din silang ilang mga mansyon at mga prime properties ang inuugnay din sa kanila. Para sa karaniwang Pilipino, imposibleng magmula lang ito sa legal na kita ng isang kontraktor, lalo na may mga pending issue ng overpricing at blacklisting. Pagpasok sa politika, noong 2025, matatandaan nating tumakbo si Sara bilang mayoral candidate sa Pasig laban kay incumbent mayor Vico Soto. Iniulat na gumastos siya ng mahigit 1 bilyon sa kampanya niya. Isang halagang hindi kapani-paniwala para sa isang bagong yaman. Sa gitna ng kampanya, pinuna siya dahil gumagamit pa rin siya ng mga British passport, ngunit idinepesa ng kanyang kampo na siya ay dual citizen by birth, kaya't legal ang kanyang kandidatura.
Dahil sa sunod-sunod na kontrobersya, napilitan ng Senado na magsagawa ng hearing noong September 2025. Inusisa kung paano nakapasok ang Diskaya sa sunod-sunod na kontrata kahit may history ng blacklisting. Ipinatawag din ang Bureau of Customs para suriin kung tama ang buwis at duties ng kanilang mga luxury vehicle. Sa Senado, idinepensa ni Sara na ang mga kumakalat na video ay isang splice at hindi raw accurate. Pero para sa publiko, malinaw ang larawan, isang pamilya na mabilis yumaman sa pamamagitan ng government project. Paano napunta ang Diskaya sa illegal na negosyo at kontrata? Una, gumamit ng PhilJeps bidding para makapasok sa gobyerno. Pangalawa, nagtatag ng maraming kumpanya para makontrol ang proseso ng bidding. Pangatlo, nakahanap ng padrino sa politika tulad ng ilang clan sa Pasig na mga Eusebio at sa Davao ang pamilya ni Bongo kung saan nagsimula ang flood control project. At ang pang-apat, lumago ang yaman sa flood control project na bilyon ang halaga. At ang pang-lima, naakusahan ang bid rigging, overpricing at conflict of interest. At ang huli, nabunyag sa publiko dahil sa viral luxury lifestyle at sobrang campaign spending na gumamit ng mga maimpluwensyang vlogger. Sa huli, ang kwento ng mga Diskaya ay hindi lamang tungkol sa isang pamilyang biglang yumaman. Isa itong larawan kung paano ginamit ng ilang mga butas sa batas, koneksyon sa politika, at padrino system para makuha ang mga illegal at irregular na kontrata mula sa gobyerno, habang ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na lumulubog sa baha tuwing tag-ulan.